Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ng tungkol sa'yo. Kamakailan lang nagkaroon ng board examination. And for sure makaka-relate dito yung mga talagang nag-take ng board exam at hindi pinalad. So yung question natin ngayong araw ay may kinalaman do'n. So sabi dito sa question na 'to, "I failed my board examination. Hindi ko pinapahalata sa lahat na nahihirapan ako. Di ko alam kung anong gagawin ko after nito. Paano ba bumangon sa failure?" Yung ganitong klaseng point na kung saan, napakahirap ng mga questions, 'di ba? Minsan nga mapapansin natin parang hindi naman gano'n ka-ano talaga dapat 'yan, eh, gano'n kabigat. Minsan lang bumibigat talaga siya dahil do'n sa mga expectations kaagad na dapat ipasa mo siya o kaya parang tini-treat natin yung board examination na para bang finality na ito yung magdidikta ng kung anong mangyayari sa buhay natin, 'di ba? O kaya, kapag hindi ka nakapasa dito, hindi ka magkakaroon ng trabaho. So, ngayon, lagi kong sinasabi at saka sa sarili ko tsaka dun sa mga binibigyan ko ng lectures pagdating dito na, i-expect natin siyempre parate na pupuwedeng dalawa yung maging resulta. Puwedeng pumasa, puwedeng hindi. And at the same time, yung ganitong klaseng pagkakataon na kung sakaling hindi ka nakaabot sa cut-off score, eh, hindi ibig sabihin, eh, kawalan na yun, 'di ba, ng opportunity o kaya parang kakabit ito ng pagkabigo mo as a person. Siyempre, alam natin na iba-iba talaga yung sitwasyon, maraming mga factors kung bakit hindi tayo nakakaabot dun sa cut-off score. Alam ko na kapag sinabi ko 'to, eh, hindi naman automatically na mababawasan yung nararamdaman mo. Siyempre yung reality masakit pa rin siya. Na puwede mong gawin is allow yourself to grieve. Hayaan mo yung sarili mo na maramdaman yung pain, 'di ba? Sense of loss din siya. Nandun yung expectation, nandun yung time, ginawa mo yung lahat na makakaya mo para makapasa. At kasama dito habang naggi-grieve ka, sana pakatatagan natin yung ating sarili. Hindi ibig sabihin na nag-fail tayo ngayon, eh hindi na tayo magkakaroon ng opportunity na maipasa siya. Reframe itong failure na 'to as a form of lesson, 'di ba? Kasi hindi naman siya totally parang failure talaga kung titignan, 'di ba? Meron tayong matututunan do'n sa mga nangyari sa atin. Hindi siya final, 'di ba? Ayan, at siyempre yung pinakahuli natin na practical tip ay you can rebuild through small, structured steps, no? Hindi naman kasi kaagad magiging okay yung pakiramdam, 'di ba? So ano ba muna yung pinakamaliliit na mga bagay na kaya mong simulan, mas magaan sa'yo or mas madali sa'yo. So tandaan mo din siyempre na importante na meron tayong social and emotional support. So kung sakali na katulad kayo nung nagtanong na 'to, 'di ba? At meron kayong problema na feeling ninyo nahihiya kayo itanong sa iba pero gusto niyong malaman ang sagot, huwag kayong mahiya na magtanong ng question ninyo or huwag kayong mahiya na ipadala yung mga tanong dito sa email sa baba. So muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist at maraming maraming salamat.